Ating pag-uusapan ngayon ang 10 principles ng economics ni Mankiw. Ang unang 4 na principle ay pinag-uusapan ang paano paggawa ng bawat isa ng mga pasya. Ang pinakaunang principle ay ang paghaharap ng mga tao sa trade-offs. Ang sabi nila, walang libreng tanghalian or there's no such thing as a free lunch. Ngayon, dahil lahat ay may bayad o may kapalit. Para makuha natin ang isa sa ating mga kagustuhan, dapat may ipalitan o isuko tayo sa isa sa mga hindi natin gusto. Ang mga halimbawa nito, ang ginagawang trade-off ng estudyante at ang kanyang oras. Kunyari, ang pag-aaral niya ay mas importante sa kasiyahan. Ang gagawin niya ngayon ay dapat i-give up niya o iisang tabi niya ang kasiyahan para siya ay makapag-aral ng husto. Ang susunod na halimbawa ay tungkol sa trade-off sa lipunan. Sa efficiency, kukunin ng lipunan ang pinakamarami nitong makukuha sa kakaunting kayamanan o resources. Sa kabila nito, ang equity naman ay paghahatiin ang mga kayamanan ng ekonomiya ng pantay-pantay sa mga miyembro ng lipunan. Ang pangalawang principle ay nagsasabing ang halaga ng isang bagay ang isinusuko. Ang paggagawa ng mga desisyon ay nangangailangang ikumpara ang halaga at benepisyo ng mga alternatibong maaaring gawin o ikilos. Opportunity cost. Ito ang kung ano ang dapat isuko para makakuha pa ng iba pang bagay. Ang pangatlong principle ay nagsasabing ang mga taong rasyonal o naninimbang ay nag-iisip ng nasa hangganan. Dahil sa marginal changes, ang mga individual at mga kumpanya ay makakagawa ng mas magandang mga desisyon kung mag-iisip sila ng may hangganan. Nagagawa ito sa paraan ng pagkukumpara ng marginal benefits o MB at ng associated marginal costs ng isang desisyon. Ang pang-apat na principle ay ang pagkilos ng tao dahil sa insentibo. Ang pagbabago sa marginal or marginal changes sa gastos o sa benepisyo ay nakakapagpakilos sa tao. Ang desisyon na kanilang pipiliin ay ang isang alternatibo at hindi ang iba ay nangyayari kapag ang alternative marginal benefits ay sumasobra sa marginal cost. Ngayon naman, tatalakayin natin kung paano ang mga tao makitungo sa bawat isa. Ang panglimang principle ay nagsasabing ang kalakaran ay mainam para sa lahat. Ang mga tao ay nakikinabang sa kanilang abilidad na makipagkalakaran sa bawat isa. Dahil dito, nagsisimula ang kompetensya. Maaaring positibo ito. Ang pagkakalakay ay hinahayaan ang mga tao na magkaroon ng specializasyon base sa kung saan sila magaling. Halimbawa, sa tahanan, si nanay ay magaling magluto. Si tatay naman magaling sa pagmamaneho habang si ate sa paglilinis magaling. Sila ay may sari-sariling specialization kung tinatawag. Sunod, ang pang-anim na principle ay nagsasabing ang pamilihan ay madalas na mabuting paraan upang maisaayos ang mga economic activity. Sa isang market economy, ang ekonomiya ay nagpapamigay ng mga kayamanan sa pamamagitan ng mga desisyon ng lokal na mga firms at mga households habang sila ay nagkakaroon
ng interaksyon sa pamilihan para sa mga produkto at serbisyo. Ang firms na sinasabi ko ay ang nagdidesisyon kung sino ang tatanggapin sa trabaho o kung ano ang gagawin nila. Ang household naman, sila ang nagdidesisyon kung anong firms ang pagtatrabahuhan at kung ano ang bibilin gamit ang income o sweldo. Ang pangpitong principle ay nagsasabing ang gobyerno ay maaaring may magandang idulot sa market outcomes. Kapag ang pamilihan ay hindi nakapag-allocate o pamigay ng mga kayamanan ng maayos at efficient, pwedeng kumilos ang gobyerno sa pamamagitan ng pagpapalit ng mga outcomes gamit ang public policy. Halimbawa, ang regulasyon laban sa monopolyo at polusyon. Ang huling tatlong principle ay sumasagot sa tanong na paano gumagana ang ekonomiya bilang buo. Ang pangwalong principle ay ang standard of living o ang pamumuhay ng bansa ay nakasalalay sa abilidad nito na makagawa ng produkto at serbisyo. Ang standard of living ay maaaring masukat gamit ang maraming paraan. Ang mga halimbawa ng mga paraan ay ang personal income or total market value ng produksyon ng isang nasyon. Ang pagkakaiba ng pamumuhay sa mga bansa o probinsya ay nakasalalay sa productivity ng bansa o ng probinsya. Ang productivity ay ang dami ng produkto at serbisyo na maiproproduce sa bawat isang oras ng mga manggagawa. Ang pangsiyam na principle ay nagsasabing ang presyo ay tumataas kapag masyadong maraming pera ang inilalabas ng gobyerno. Ito ay tinatawag ring inflation. Tumataas ang kabuuan ng level ng presyo sa ekonomiya kapag nangyayari ito. Ang cause ng inflation at ang pagdami ng pera ay depende sa gobyerno. Kapag masyadong marami ang pera, bumababa ang value ng pera. Ang pang-sampung principle ay nagsasabing nagkakaroon ng maiksing trade-off sa pagitan ng inflation at pagkawalan ng trabaho. Ito, kapag binabawasan ang inflation, ang nangyayari ay tumataas ang unemployment.